Hello, how are you? Okay, start natin to mga ma'am sir. Itong Marvel Legends na ano natin. Marvel Legends na Punisher Hulkbuster. Gagawin natin siyang gray camouflage. So let's start with hero paints. So yung mga paint natin. So gamit tayo nito, white brush. Okay? Tapos ito yung paint natin, gunmetal. Kuha lang tayong palette. Ayusin lang natin to bago tayo magpintura. Okay? Para maayos yung paint process natin. Okay, tapos ano pa bang kailangan natin? Ito. Cup and water. Okay, tara game, start tayo. So if you have any questions, just write it in the comment section below. Okay? So ito na si Hulkbuster. Ang primer na ginamit ko rito ay Bosny number 4 flat black. Tapos ito yung paint na gagamitin natin ngayon, gunmetal. Gumagamit na ako ngayon ng barbecue stick para haluin yung paint from the inside kasi nagsisettle yung paint sa ilalim eh. Meron akong paint shaker dito pero mas gusto ko lang gamitin to para masusulit yung naaabot yung paint residue sa ilalim. Record ko lang to para sa ating YouTube tutorial. Okay, gunmetal. Dry brush gagawin natin dito. If you have any questions, just type it in the comment section down below. Yan. Thank you sa mga nag-react. Shoutout nga pala kay Sir Rael
Sa kanya ko nabili itong Hulkbuster na Punisher. So ito muna gawin natin yung dry brushing ng gunmetal para magmukha siyang weathered. Sir, available na ba dito sa Pinas yan? Sabi ni Ion Time Loop. Yes, sir. Available na yan, sir. Nabili ko to kay Sir Sir Rael. Rael Toys and Collectibles. Baka meron pa siya, sir. Message ka, sir. Meron siyang Facebook page. Yan, dry brush lang natin to. Okay? Kasi ito yung magiging foundation ng gagawin nating camouflage. Pwede naman natin tanggalin to. Okay, yan. Pwede natin tanggalin. Para mas makita natin yung likod. Ito yung gusto ko sa Marvel Legends eh. Talagang pag gumawa sila ng mold galing sa factory nila, ang ganda talaga eh. Kayo mga ma'am sir, ano yung mga collection nyo? Para meron tayong mapag-usapan dito. Nagtitwist ba yung community? Okay. Thank you very much for watching. And kung mayroon kayong mga comments, type nyo lang sa comment section. Any questions regarding art, toy custom, collections, and toys? Grabe, daming lesson ngayon. ML din ako, sir. Oo, sir, ML. Manali. Anong mga favorite na sir? Favorite na characters? Palabas na X-Men Season 2, X-Men 97 Season 2. Yan, si Apocalypse kalaban. Sobrang angas. Meron na din para akong review nito mga ma'am sila sa YouTube channel natin. YouTube channel, Rain Cifra, Facebook, Ralph Cifra. Yan. Follow nyo ako dyan mga ma'am sir. Maraming akong YouTube videos na ina-upload. Mga gamer din ba kayo mga ma'am sir? Kasi narinig niyo ba yung news na titigil na yung physical media? Physical discs pala. Kasi baka maraming discussions yun. Gagawa nga ako ng isa pang video tungkol dyan. Uy! Sir! Gino natin yan. Sir Dran Reb Javan ng Timber Toys. Yan. Punta ako dyan, sir. Tapos pag-usapan natin. O kaya, PM ka, sir. Baka tapos pag-usapan natin kung ano yung pwede mong paggawa sa akin. Yan, collaborate na tayo, sir. Bibigyan lang ito sir ng mga guidelines for project collaboration. Yan.
Parang ginawa ko kay na ano sir, kay na Tisoy Toy Hunter, kay na Clyde Collectibles, yan, kay na Hobby Boy, yan sir. Kay Brother Gian Orozco, shout out sa mga sellers, mga ma'am sir, toy sellers. Thank you very much. Ito nakuha ko to kay Sir Rael. 4,900 only. Yan, shout out din sa ano Bro Depot. Alam ko nagki-carry din sila ng ganito. Ng ML at saka Jada Toys, yan Jada Toys. Ano ba gusto mo pagawa sir, Dran Red? Para mapag-usapan natin dito sir. Yun. Meron pa palang arc reactor dun sa ano. Yun, may arc reactor pa pala. Ha! G na yan. G na natin yan. Sabihin mo na rito. Kaya, DM na lang, DM. DM na lang tayo. Para mas discreet. Tapos, ayan, open ako sa ano, sa mga project collaborations. Ang babayaran nyo lang dyan mga ma'am sir, kapag ang requirement ko lang dyan, gagawa kayo ng video review. Sir Gerald, hello Sir Gerald Diego, good AM. Yes sir, good morning. Ang kapalit lang nun sir, gagawa kayong video review. Almost free na yung almost free na yung custom repaint. Pero sa project collaboration, ang requirement ko lang sir, video review, tapos payment ng materials, shipping, at saka yung mismong laruan na papagawa. Depende kung medyo malaki, mas malaki yung bayad sa materials. Kasi yun yung yun yung protocol ko for project collabs. Si client magbabayad ng shipping, ng laruan. Pero kumbaga ang bayad niya na sa akin for the professional fee, yung video review na gagawin niya. Parang ginawa ni Brother Tisoy Toy Hunter. Ganun. Paano yung project collab sir? Ano po ba applicable na page dun? Ganito lang sir. Kunwari gusto mo ng project collaboration. Ang re-require ko sa inyo, kailangan nyo gumawa ng video review. Kunwari, okay, example. Okay, si Sir Joey or Joel, paggawa ng Hulkbuster na Punisher armor. Kunwari ito. Tapos, yan, siya nag-approach sa DM, sir, pwede pong paggawa ng ng custom na Hulkbuster. Gawin natin camouflage. O sige, project collaboration, under project collaboration na tag. Okay, so ang unang-una ko magiging requirement ay video review. Kumbaga yun na yung video unboxing and video review. Kumbaga yun na yung magiging bayad nyo for the professional fee. Kasi yung professional fee ko dito mga mouse, pag ganito kalaki, this is 240 USD for 15K. This is 15,000 pesos. 240 USD. Yan. So, sa mga project collabs, ang requirement ko, video review, payment ng materials, tsaka shipping. That's it. Pero importante sa akin yung video review kasi doon ko mababawi, hindi naman mababawi, pero yun yung kapalit ng professional fee. You need to make a video review. That's it. Pero kailangan natin pag-usapan yung project beforehand. Kunwari, you approach me, Sir Gerald. Sir, gusto kong magpagawa ng Sentinel. Ganito kalaki. Okay, sige. Kung under project collaboration yan, you need to make a video review after ko ipadala yung figure sa'yo, yung custom figure. Kailangan, unang-una, kailangan mo ipadala yung figure, tapos kailangan mong bayaran yung mga materials,
and shipping, and then pipila yun sir sa ano natin, project list natin. Kapag nagawa ko na paint ko na, when you receive it, requirement, definitely you should make a video review. Yun, unboxing and review. Yan. Tapos i-describe mo kung ano yung mga paint, yung paint technique na ginawa natin. Parang ganun, sir. Ganun yung ano. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun, sir. Kahit nga okay lang yun, sir. Kahit nga 1 eh. Okay lang yun eh. Wala akong problema. Wala akong requirement sa ano, sir. Wala akong requirement sa number of followers. Wala. Wala akong requirement sa number of followers. Kahit sino pwede open. Basta makagaw, meron siyang public profile, meron ka naman public profile, di ba, sir? Okay lang yun, walang problema sa akin yan. It will fall under project collaboration. Under project collaboration, very protocol yan na kailangan mong gumawa ng video review after you receive the custom repainted na mga project. Ang payment mo sa akin dun, yung professional fee, yung video review. Kasi kung hindi ka gagawa rin ng video review, hindi na siya mag-fall under project collaboration. It will fall under commission na. Yeah, that's for me. Yun yung protocol ko sa mga project commissions at saka project collaborations. Pero right now, super puno ng pila mga mamsers. 89%. Ang daming pila. Yung mga clients ko almost 8 months na naghihintay. Ang matagal na. Kaya kailangan ko na rin tapusin yung mga workload natin before I accept yung mga. Well, kung gusto niyo naman, kung willing to wait naman kayo, pipila lang natin yan. Oo sir, sige. Sige sir, send lang. Sige sir, send lang kayo. Kung gusto niyo may pag-collaborate, no problem dyan. Pero ipipila ko kayo mga ma'am sir, hindi siya rush. Okay? Hindi rush to mga to ah. Dami kong ginagawa mga ma'am sir, sobrang busy. Pero we will make time for everything, di ba? One at a time. Kakatapos ko lang ng Hulkbuster. If you're interested sa Hulkbuster na Fanjoy, available yon, $800 only, 50,000 pesos. Desert Camouflage. 1/7 scale. Ang laki nun, 18 inches ata yun. Kasama yung Mark 43 na custom. Ito yung head niya. Medyo weird lang yung head nito, no? Parang sa soccer. Siguro, mas makanga siguro kung dome head pa rin. Tapos skull din yung kanyang shape. Kesa dito. What do you think, guys? Okay, gamit lang tayo ng ng blower. Oo, parang Casey Jones head. Yeah, something like that. Medyo weird nga eh. Hindi ko alam, baka ganun ba yun sa comics? Yun ba yung ginamit niya, no? Ni Frank Castle? O baka dun sa story, hindi niya na nakuha yung dome. Maybe it got lost. It was damaged. Okay.
So, ito na. First step. Tapos na tayo. Okay. Wala nga. Ayusin lang natin to. May mga na-miss pa pala ako. Sa comics ata similar yung mask though. I don't know bakit yun. Oo nga sir eh. Weird lang. Pero astig lang din kung gusto lang nila ng ano, ng design, ng difference sa design. Call naman ni ano yan eh, ni Legends. Pero ako I prefer the original bulky head ni ano, ni Hulkbuster. I am more into mechanical bulky designs than yung mga mga curvy or seamless, very tight. I like what is sa Iron Man armors. I like Mark 7. Yung Mark 50 kasi nanotech na, so sobrang sleek. Sobrang sleek na nun. Pero maganda pa rin, di ba? Maganda pa rin. Preference ko lang talaga yung meron pang analog mechanical. Anong gamit mo, sir, para di matuyo agad sa paintbrush? Gamit ko lang, sir, ngayon water. That's it. Tap water. That's it. Yun lang. Actually, yung paint naman mismo, hindi naman masyadong madaling matuyo to, sir. Actually, yung method na ginagawa natin dito, dry brushing. And, actually, pro yun kapag medyo mabilis siyang matuyo. Kasi, dinadrag mo yung paint dun sa surface eh. Hindi rin kasi ako masanay ako sa acrylics. And thank you for your question, Sir Gerald. Thank you. Saan location mo, sir? Yan, dry brush na natin to. So, first layer siguro ng camo gawin natin. First layer ng camouflage. Ito yung mga paints na gagamitin natin for camouflage. So we have neutral gray, storm gray, at saka primer gray. Pero i-mix natin to with black. Ito, sir. I have 4 figures of Punisher din from Toy Biz and Hasbro. Nice. Okay naman yung feed natin, yung audio ko and video. How's my audio? How's my video? San Miguel, Manila lang, sir. I believe malapit lang din sa inyo ng konti. Ako nag-custom dati nung, alright. Oo nga. Gerald, oo nga, sir, ang angas nun. Thank you very much. Super cool. Angas.
Wait lang, gawin na, hanapin ko lang yung reference ng ating dark gray camo. Okay. Malinaw audio and video. Thank you. Ayos. Sige, so ito, next na gagawin natin. Itong dalawa siguro. Okay. Record lang tayo ng video para sa ating YouTube channel. Naka-live kasi tayo ngayon mga mamsir, kaya hindi tayo makapag-record dito sa ating main phone. Ito, secondary phone. Try natin mag-record. So we have gray and black. Mix natin kasi gusto ni client mas dark yung ano, mas dark yung camouflage. So ang gagawin natin dito, dark muna bago mag-light na color. So darker colors, highlights 1, dark color, base coat, dark color, base, highlight 1, highlight 2. Yun yung gagawin natin. Nasaan na yung mga round brushes ito? Ito yung gagamitin nating brush for the first layer. Kailangan medyo malaki siya. Para malaki yung real estate na mapipinturahan natin. Let's start with bigger shapes first. And then we proceed with the smaller ones. Yan, dark. Baka try ko rin soon yung camo style mo for fan. Oo sir, angas nung Fanjoy na gawa nila sa Hulkbuster tsaka Iron Man. Tsaka 1/7 scale kasi yun eh. So sobrang laki, mas malaki pa sa hindi. Konti na lang yung difference niya sa Hot Toys. Okay, nag-start na tayo mag-paint ng camouflage. Okay? Okay, sa camouflage technique. Sa camouflage technique mga ma'am sir, hindi nyo kailangan sobrang mag-isip dito. Kasi pag binreakdown nyo yung camouflage, kahit medyo complicated siya, pag tinignan nyo as a whole, pero if you break it down, it's just a combination of mga irregular shapes or yung mga cloud shapes. So sa layer na to, kailangan nyo lang ng round brush and you don't really you just need to create some cloud-like na mga shapes. So para siyang mga smoke, hindi nyo kailangan gumawa ng iba't ibang mga pattern. Ang maganda gawin dito mga ma'am, so tumingin muna kayo ng mga references kung paano nyo gagawin yung camo style, di ba? Paano ba ginagawa yun? And then you break it down by layers. So, layer 1 is the darkest color. Layer 2 is the lighter color or base. And then, you can proceed with the highlights. With the lighter color again, next layer. So, combination lang siya ng layer. Layer after layer after layer. You don't really need to think about this. Kahit na lumampas ka rito sa skull, okay lang yan. Walang problema yan. Kahit na lumampas ka dito sa chest armor, sa
Waste armor, okay lang yan. Pwede natin pinturahan ulit yan. Pwede natin patungan yan. Don't worry about anything, just paint. Congrats sir dun sa dun sa ginawa mo Sir Gerald. Super nice. Ganda ng Venom na Blackies. Ganda rin ng build nun sir, no? Venom Blackies. Isa sa pinakamagagandang releases ng Blackies yun, yung Venom na Blackies. First layer pa lang to mga ma'am sir ng camouflage natin, ha. Thank you sa 5 viewers. I really appreciate you guys. Kahit na may pasok bukas. O nga pala, may pasok nga pala bukas. Medyo GG na tayo. GG na tayo in a few minutes. May pasok pa pala bukas. Damn. Damn, sir. Damn, son. Naglalaro ba kayo ng mga games, mga ma'am sir? Ako naglalaro ako ngayon ng Ragnarok. PS4. Easy build. Those are easy build. Are you playing some games, sir? Ano mga nilalaro mo ngayon? What are your favorite games of all time? Yung para naman medyo meron tayong rito. Pag-usapan. Aside from toys, yan. Kasi merong news ngayon, di ba? Yung Sony are pulling out the physical media, physical discs. Marami effect yan. Sobrang dami effect. Gawa na lang tayo ng new video. Tapos yung GTA 6 will have no disc at all. So, sa December daw magkakaroon. Pero, excited ba kayo sa GTA 6? Crash Bandicoot ulit nilalaro. Crash Bandicoot for PS1. Tama ba? Emulator. Sa Steam. Meron ba sa Steam? Gusto ko kasi gustong control ni Sony yung mga prices for the next gen. 2028 pa naman yun. So, hold on to your discs. Hold on to your media, physical media. Kasi wala na magpo-produce niyan for 2028. Or we don't know, baka gumawa sila ng ibang physical format. Baka nga ganun, no? Baka nga gagawa sila ng ibang physical format. Hindi, kasi disc lang naman yung sinabi nila dun sa post nila. What do you think, guys? Baka nga ibang format yung gagawin nila. Kasi ang laking effect yan sa mga retail stores. Magiging mas retro na yung after 2028, wala na talagang mga physical discs. So, magiging retro na talaga yung mga physical game retailers. Sana sa NS sir yung remastered. Hirap nung going digital. Bummer talaga lalo na sa disc collectors. Oo nga sir. Ako rin, I really love physical media. Kasi ako, na-appreciate yun. I grew up with a lot of physical media. I started with Famicom, PS1, PS2, that era. Pero nasa kung very nostalgic ka about or emotional or attached to your games, yeah, that's medyo mahirap siya i-accept. And also you also need to know na
it is inevitable pag yung ganyan, going digital is inevitable. Kasi ginagawa naman ng Steam di ba? And also, gusto rin i-funnel ni Sony lahat ng pera na tatanggap niya every year. So apparently, kulang pa. So baka ang mangyayari lang dito, kung mag-iipon lang muna sila ng pera, siguro let it sit 3, 4, 5 years and then baka bumalik yung physical media if they have enough money for it, and or kung makakagawa sila and they have enough money for a new physical media I think it's going to be better kasi kung bagong format kung ngayon meron pa tayong CD, Blu-ray, HD DVD, ano pa ba, DVD games, Blu-ray games, what's next? Diba? Anong klaseng format yung bibigyan? Is it cartridge na ang kaya niya ay 100 gig? Is it hard drives? Is it ako sa akin bigyan natin wala naman tayong choice kundi mag-move on at saka i-accept. Mahirap lang talaga i-accept pag ako nostalgic. Gusto ko rin talaga ng mga physical games. Mahirap lang talaga i-accept. Retro media na talaga, prices din will be mostly fixed na sana mag-sale din minsan si Sony pag digital. I doubt mag-sale sila sa digital games. Lahat, well, sa PS Plus baka meron. Monthly meron yan for sure. And also, retro media na talaga kasi disc. So I think it's for the better na din. So hold on to your discs. Huwag nyo muna sila ibenta pagkatapos nyo. And ako, tatabi ko na lahat ng physical dito. So yun, as I was saying, siguro mag-iipon lang muna si Sony ng pera sa research and development. I think they want to release the PS6 with a new physical media or full digital. Kung full digital, sige, okay lang. Wala naman tayong magagawa dyan. They want to funnel all their resources. Apparently, kulang pa rin natatanggap nilang pera every year. So, they need to make this decision. Kaya kailangan nilang mag-release ng all digital. Kung gusto nila, 3-5 years, baka kailangan lang nila ng pera para sa next physical media. Hindi natin alam, baka disc, baka cartridge. Sana ganun. Kasi company move yan diba? Mahirap lang talaga i-accept. If you are ako, gamer ako ng gusto ko talaga physical Kaso, as the world moves on or revolves, we need to adjust. We also need to adjust. And yung acceptance lang talaga siguro talaga mahirap. Kasi malapit na yun, 2028 malapit na yun. Kaya ipunin nyo na lahat ng nyo. Ipunin nyo na lahat ng physical games nyo mga ma'am sir. Huwag nyo nang ibenta yan. Kung gusto nyo bumili sa second hand market, gin nyo na yan. Bilhin nyo na yung mga target nyong games. Kasi maganda kasi sa physical, hindi mo kailangan ng internet para malaro yung game. Di ba? Hindi mo kailangan ng internet. Tsaka yung version 1 nun, nung ni-release yung game, yun yung status niya. Kasi nangyayari ngayon, very complacent din yung mga yung mga game studios. Ipapatch na lang natin yung game. Release na lang natin ng may error. Di ba? Mga ilang colors usually ginagamit nyo for camo? 3 sir. So we have the darkest color. Tapos isang highlight 1, isang highlight 2. Yung highlight 3 usually yan white na yan, halos white na. Para magkaroon lang ng contrast. Wala kasing contrast pag super dark
So yun yung ano ko, yun yung iniisip ko for the physical media. Siguro gagawa na lang ako ng isang video for that or isang live para makausap ko rin yung mga gamers sa na naka-follow sa akin. Kasi recently naglalaro akong God of War and na-enjoy ko siya. God of War Ragnarok 2018? Ay, hindi. 2020. Hindi ko alam kung anong year rin. 2022 ba? 23? Yung 2018 na laro ko din, yung God of War. Atreus and Kratos. Damn! Next Gen Kratos. And thank you for staying with me, for viewers. Thank you very much. Thank you for watching. In a few minutes, baka magano na rin ako dito. Kasi may pasok pa tayo bukas. G na rin ako in a few minutes. Thank you very much guys ha. Sir Gerald, thank you. Thank you for staying. Thank you for watching. And hope to see you soon. Ano pa ba mga event natin? ToyCon next year. May aga mag-invite. ToyCon next year pumunta kayo. Saturday. Malamang. Hindi, Friday. Usually, first day na ako nagpupunta mga ma'am sir. Masyadong maraming tao sa Saturday. Ayan, o yan, i-invite ko na kayo ha. May date na yun eh. Sinabi na ni Toycon yan eh, dun sa last day nila. It's nung Toycon. Sobrang saya sa Toycon. Sama nyo buong pamilya nyo. 600 ticket. O, ngayon pala, mag-ipon na kayo. Diba? 600. Kayang-kaya nyo yan. Nakabili nga tayo ng toys na worth 3K, 5K, diba? Dasal lang tayo kaya nung kay Jesus. Makakapunta tayo sa sa mga gusto nating puntahan, di ba? Ha? Collector con soon, SM North. Collector con meron daw sa SM North. Yan. Upcoming events. Malapit lang naman ako sa SM North. Punta kayo doon ha. Oo sir, ang ganda ng body nito. Same mold ng HB ng Marvel Legends. Ang iba lang dito yung gauntlet, yung ito bang iba rito? Gauntlet, yung head, iba din, yung chest. Meron siyang skull. Yan, sige, let's talk about this. Next na yung mga physical media. Ayun pala, sabihin ko lang din. Sinabi ni Sony, di ba, physical discs. Ngayon, ang naisip ko, what if kailangan lang nila mag-ipon and gagawa sila ng new physical format. Yun lang naisip ko. Baka this year, okay, o kaya 2, 3, 5 years, all digital muna. Tapos gagamitin lang namin tong pera na to para sa research and development. O, di ba? Para maganda yun. Anong next na physical media? Kasi meron tayong, is it going to be a hard drive? Diba? Is it going to be hindi na siya CD? Is it going to be a chip na pwede mo nang ipasok dun sa PS6? PS6 na tayo mga moms. Ay, hindi. PS6 will be all digital, I think. That will be all digital. TY sir, subaybay lagi ako. Okay, thank you sir, thank you. Alright. So I think we are going to end the session in a few minutes kasi wow, alas 2 na madaling araw. And meron pa tayong work bukas. Damn, ito pampaantok natin. Pamparelax mga ma'am sir. It was a very good Sunday. Happy Sunday guys. Ay, Monday na pala ngayon. Happy Monday, start of the week. Let's have fun. God bless you all. Really love you guys. Thank you for your support. And hope to see you soon, ToyCon, next year. Ayan, nag-invite na ako Napakaagang invitation yan mga ma'am sir. Next year, ToyCon, SMX. Matik na yan, SMX. Alright.
Alright, alright. Update ko kayo tomorrow. Pero ang status yan, ganito mga monster. First layer ng ating color. Okay, this is gray and black. Okay? Sir Gerald, I work at ABS-CBN as a senior art director. Ikaw, sir? Yeah, don't be afraid to paint camo style or any custom repaint. Yeah, just paint. Ako para sa akin yun ang isang advice na mabibigay ko sa lahat ng gustong sumubok ng custom repainting. Don't be afraid. Be courageous. Just paint. If you do the work, the brush will do the work for you. Student pa lang ako, sir. Wala pasok till August. Ganda na, kahit di pa tapos. Thank you, sir. Student lang ako, sir. Wala pa pasok till August. Wow! Congratulations! Oh, sir. Try mo mag-resell. That's very cool. It's a very nice hobby. Mapafund niya yung hobby mo. You will meet people. Magiging katropa mo na sila, alam mo, Brider. Kasi dami nating siniship. Papunta tsaka pabalik dito sa sa headquarters natin. Yung mga magiging tropa ka ng sir, mga rider pag ganyan. Okay, so ito na yung progress natin. Camouflage gray. Gawin natin dito sa sa head. Siguro ito pwede natin ito pintahan ng skull eh. Itong part na to. Angas. Thank you, sir. Alright. Sige muna. Angas ng nito. Angas ng HB na to. Teka, wait lang Not necessarily yung paint job pero yung gawa dito ni Hasbro. Alright, bye-bye. See you soon, Sir Gerald. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.